Welcome po muli sa ating YouTube channel na kung saan ating pinag-uusapan ang mga module ng mga batang mandudong dyan sa Aries sa Theory Grade 8. Tayo ay nasa second quarter na at ang ating pinag-uusapan ngayong second quarter ay technical drafting. At ngayong linggo, ang ating namang pag-uusapan ay ang Module 2, Perform Mensuration and Calculations. Our objective for today, select, use, and clean measuring instruments according to standards. Second, accurately manipulate different measuring instruments. Third, acknowledge the importance of each measuring instruments. So bakit ba importante na malaman natin ang iba't ibang measuring tools at tamang paggamit nito? So una dyan, to find accurate length and distance. Second, to examine a finished product or semi-finished product. Kung tama ba yung pagkakagawa natin, kulang ba siya sa sukat, o sobra naman siya sa sukat. Accuracy is the goal of measurement. Suksuksin natin malaman yung sakto, tama lang, hindi sobra, hindi rin kulang sa sukat ng mga drawing. So yun po ang ating, ganun po ka-importante na malaman natin ang iba't ibang measuring tools at kung paano sila i-manipulate or gamitin. Okay, we have the different tools or different measuring tools. The first one we have is T-square. It is used to drawing horizontal lines. The common length of the T-square is about 24 inches up to 36 inches. Okay, what else? We have triangles. It is used for drawing vertical and oblique lines or inclined lines. So meron tayong dalawang klase ng triangles. We had the 45-degree triangles and the 30 by 60-degree triangles. And ruler. Most popular type of measuring tool, usually 6 or 12 inches in length. Ibig sabihin po, ito may pinaka-popular o may pinaka-common na measuring tools na alam natin, itong ruler. Next is the triangular scale. So, ang purpose nitong triangular scale is to reproduce the dimension in full size, reduce or enlarge the dimension in drawing, and keeps the proportion accurate. Ang drawing ay 1 cm. Kung gagamitin natin yung 1:50 equivalent in real life, ang ibig sabihin po niyan ay yung 1 cm po natin na measurement on drawing, equivalent po niyan in real life or actual object ay 50 cm or 0.5 meters, kalahating metro po. Ngayon, kung gagamitin naman po natin yung sa kabila, kung makikita nyo dyan ay yung 1:100. Ang measurement sa drawing po ay 1 cm or 1 cm. Ang in real life object po, ang tunay niyang measurement ay 100 cm or 1 meter. Ngayon, kung gagamitin naman po natin yung katabi naman po ng 1:500 na equivalent in real life, ibig sabihin, yung 1 cm na measurement natin in drawing, in real life po ay 500 cm siya, or ibig sabihin, or 5 meters. Naintindihan po ba? So, ganun po siya binabasa kapag gumagamit po tayo ng metric scale. Next, the protractor, used for measuring and setting angles. So, ang protractor po ay pangsukat lang ng pangsukat ng angles at hindi po siya pang drawing ng circle or bilog or even arcs. So next is we have the tape or tape ruler. So concave steel tape blade ranging from 1/4 inch to 1 inch wide. Yung lapad po niya ay 1/4 hanggang 1 inch. And about 6 to 300 feet in length. So from 6 feet hanggang sa 300 feet po ang haba ng ating tape or tape ruler. Next is that we have the compass. It is used to draw circles
arcs, and radii. What else? We also have the divider. So, ano ba ang gamit ng divider? It is used for dividing distances into several equal parts by the use of trial and error method. Next is, it can also duplicate the measurements. So yun po ang ating mga measuring tools, and as we go on this video, papakita po natin kung paano siya i-manipulate ng tama. And before that, so ano ba yung mga tips para mapanatili natin silang in good working condition or nasa mabuting kalagayan? So syempre dapat inaalagaan natin ating mga measuring tools. At ito yung mga tips na dapat nating matutunan o malaman para mapangalagaan natin ang ating measuring tools. Drawing tools and measuring instruments should always be maintained and clean. This will ensure safety while performing the task and the job requirements. Maintaining and cleaning tools and instruments will produce quality output, and it will also prolong shelf life of the instruments. So, mapapahaba natin yung pwede pa natin silang magamit. And here are some tips on how to maintain and store our instruments. Okay, by this time, let's do the let's practice po. So, gamit ang ating illustration board as our drawing board para kung wala po kayong drawing table talaga, so illustration board na lang po ang ating gamitin. And unang step po is prepare all the items or the materials needed para sa ating let's practice na gawain. Okay, sa oras na to, so ang gagawin natin ay set up natin ang ating paper sa ating drawing board or illustration board. So, paano siya ginagawa? No? So, make sure na yung edge ng drawing board at yung ating head ng ating T-square ay lapat na lapat siya. Okay, now, so ang susunod natin gagawin ay ilalapat natin yung edge ng drawing paper sa ating T-square. So, dapat ay lapat na lapat ang drawing paper sa ating T-square at ganoon din yung T-square
sa edge ng ating drawing board. At kung nagawa na natin yan, maaari na nating dikitan yung magkabilang dulo ng ating paper ng masking tape para hindi siya gumalaw-galaw at hindi siya ma-misplace or maalis sa kanyang pwesto. Now, ang next ating gagawin ay gagawa naman tayo ng ating border. So, para mag-create ng border, so measure lang natin top and bottom or edge mula sa edge ng paper using our ruler. So, magsisimula tayo syempre sa 0 and then measure tayo ng 20 mm or 2 cm sa top at sa bottom. And then, sa ating left and right border, susukat lang tayo ng 15 mm or 1.5 cm at magdodraw na tayo ng thick line o makapal na linya. So, gamit pa rin ang ating T-square. So, ngayon naman, kung gagamit tayo ng triangle with the T-square, so dapat, una dyan ay nakalapat ng maigi ang T-square sa yung edge ng drawing board natin or illustration board. Dapat nakalapat yung head ng T-square. Now, kapag gagamitin natin yung ating triangle sa pagdodrawing ng vertical lines, so be sure na lapat yan and then magsisimula tayo ng pagdodrawing ng line mula sa baba or sa corner ng T-square at triangle pataas. Okay, para maayos ang ating pagkakadrawing ng ating vertical lines. Now, ang next ating gagawin is yung title tsaka section name. So, una is from the bottom borders, measure tayo ng 20 mm or 2 cm and then create a thick line. So, kung nagawa na natin yan. Now, from the top ng line na yun na nagawa natin, so measure tayo ng 10 mm or kakalhatiin natin yung nagawa nating line o yung area na nagawa natin and then create a thick line again. Now, kung nagawa na yan, i-divide natin ang section nating nagawa into 2. So, by measuring the total length divided by 2, so ang pagkaka-measure ko po dyan ay 250 mm divided by 2 is 125. And, ayan po, ay dodrawingan na po natin siya ng thick line para mahati natin siya sa dalawa. Now, sa upper part ng ating nagawa, so, gagawa tayo ng guidelines para sa ating name, untitled, and grade and section. Now, para magawa yon, so, measure tayo from top ng line ng 5 mm. 5 mm lang po. And draw a thin line, manipis na linya. So, kung lilinyahan nyo po, ay isang pasada lang po ng lapis yan para manipis lang ang sulat nating or ang magagawa nating linya na horizontal. Syempre, gamit pa rin ang ating T-square. So, dapat lapat yung edge ng drawing board sa ating head ng ating T-square kapag nagdodraw ng horizontal line. Okay, now, kung nagawa na yung dalawang linya, okay, so ang size ng ating mga font ay 5 mm lang. So, yung linyang nagawa, may measure tayo ng 5 mm mid na sa gitna. Ibig sabihin, igigitna natin yung 5 mm sa guidelines na ating nagawa. So, sana ay nakikita nyo po yung or nakikita nyo po ng maayos ang ating video. So, kapag namarkahan na yung dalawang 5 mm na nakagitna siya sa ating guideline, so, saka na tayo maguguhit ng ating ikatlong guideline. So,
5 mm po ang ating sukat ng ating font, and kapag magsusulat po ay all capital or all uppercase po ang letters na ating font po. Okay, so yan, name section sa baba, and then on the other side yung title po ng ating activity. So let's say this is the let's practice ng module 2. So sulat lang po natin let's practice module 2, and then sa baba po is the name of your teacher, like for example is Mr. Jebard C. Kakatsan. Ang next na gagawin ay i-divide natin yung ating working area into 2 parts, katulad ng nasa let's practice module 2. Okay, para magawa natin yon, una, measure natin from the top of the borderline to top of the line ng ating name section and divided by 2. Okay, so ang measure ko dyan ay 157 mm. So divided by 2 is 78.5 mm. So measure lang po natin yung 78.5 mm from the top of the borderline, and then draw a thin line po. So manipis na linya using of course our T-square. Okay. So kapag nagawa na po ang nahatiin ang ating working areas, now yung upper part po i-divide natin yan into 4 equal parts. So ang measure ko dyan, so una measure natin from the left borderline to the right borderline and divide it into 4. So ang pagkaka-measure ko dyan ay 250 mm or 25 cm divided by 4 is equals to 62.5 mm or 6.25 cm. Okay, so measure lang tayo ng 62.5 mm from the left papunta sa right, and then mag-draw po tayo ng vertical line, of course using our triangles. So ayan, kung nagawa na po yung sa lower part naman po, ang gagawin natin dyan ay i-divide natin yung working area natin sa lower part into 3 equal parts. And to do that, again, measure from the left borderline to the right borderline and divide it into 3 lang po. Okay, 3. So, ang pagkaka-measure ko dyan ay 250 divided by 3 is equals to 83.33 mm. Okay, from the left, measure ulit tayo ng 83.33 mm or sabihin na lang natin na 83.5. Okay, so kapag nagawa na po, put a mark and then draw a thin line, vertical thin line po, of course using our T-square and triangles. Okay, ulitin ko lang po, kapag gumagamit tayo ng T-square and triangle, be sure na ang ating head ng ating T-square ay nakalapat sa edge ng ating drawing board. Okay, para perfect horizontal at vertical lines ang ating magagawa with using our T-square and triangles. Now, so ang next ating gagawin ay magkakaroon tayo ng guideline. So from the center line po, measure lang po tayo ng 10 mm from the center line pataas, at ganoon naman po sa lower part naman po ay dun tayo sa magsisimula magsukat from the top ng line ng name of the name and section. Okay,
So, yung top line niya, measure tayo ng 10, and then kapag naka-measure na, draw po tayo ng horizontal line. Na katulad ng nakikita nyo po sa ating video. Now, ang next natin gagawin ay two perpendicular lines. Yung isa is incline, yung isa naman ay nakahiga lang. Now, para magawa yan ay draw lang tayo ng incline line or oblique line. Of course, using our triangles. And then, yung nagawa natin na incline line, i-measure lang po natin yan. Then, divide it by 2. Put a mark on it. And then, sa paggamit po ng ating protractor, so, ang guide na po natin, yung linya nating nagawa. And then, yung center po niyan is yung tuldok. O yung dinagyan natin ng mark. And then, so, kung lapat na po yung line na ginagawa natin sa line ng protractor, so, saka na tayo po din mag-measure ng angles na 90 degree. Okay, kapag naka-measure na po tayo ng 90 degree, and we just have to draw a thick line, makapal na linya. And that's it, our first perpendicular line po. Next, sa ating second perpendicular lines, ang gagawin lang po natin dyan is draw a horizontal line sa ating guideline na nandiyan na po, ina-drawing na natin. So, una, measure lang po tayo ng 60 mm. And then, yung 60 mm na po yun, divide natin by 2. And put a mark on it. Sa 30 mm po yun. So, using our protractor, measure po tayo ng 90 degrees. So, ang perpendicular lines po ay they meet on the middle, sa gitna, and 90 degrees po ang kanyang angle. Okay guys, so kung mapapansin nyo sa aking drawing ay nakalimutan ko siyang i-record na habang ginagawa yung iba. Almost done na kasi ako rito, so nakalimutan kong i-record ulit, or nakapost kasi yung recording ko at nakalimutan kong i-play ulit yung recordings. So kung mapansin nyo, halos tapos na yung aking output. Pero gayon pa man, gusto ko pa rin kayong turuan kung paano ba gawin ang eccentric circle at saka concentric circle. So, una, kapag gagawa kayo ng bilog, be sure to create first or draw first as a cross by measuring yung top and bottom and divided it by 2. Kung ano may lumabas doon, so put a mark and then draw a line. Same goes to sa from left to right, measure nyo po yung from left to right, and then divided by 2 and create a line. And then kung meron na kayo na, kapag nagawa nyo yun, meron na kayong cross. So from that center, so gamit lang ng compass para makakreate ng perfect circle. Okay, so gawin mo muna, gawa ka ng perfect circle sa concentric circle and then eccentric circle. So ganoon lang po muna. And then now sa eccentric circle, so ang gagawin dyan, yung maliit na circle, liliitan nyo lang po yung pagkakabukha ng inyong compass para makakreate kayo ng maliit na circle sa loob ng malaking circle. Now, sa concentric circle naman guys, so ang gagawin lang dyan ay i-place nyo lang yung ang inyong compass sa any part ng circle para makakreate naman kayo ng small circle na medyo nasa gawing baba, kanan na baba. Okay, so hopefully ay magawa nyo yan. I'm so sorry dahil
hindi ko inaasahang pangyari ay ganito pala ang aking recordings. Okay, now po, sa paggawa naman po ng obtuse angle, right angle, and then acute angle. So, una, drawing lang muna kayo ng horizontal line. And then, yung length ng line na nagawa ninyo, i-divide nyo by 2. And then, using a protractor, measure more than 90 degrees. Yun po kasi ang obtuse angle, more than 90 degrees. And then, mark nyo po and then create a line. Sa right angle naman po, draw lang po kayo ng horizontal line and then measure yung na-drawing nyo po na horizontal line, i-measure nyo po and then i-divide it by 2, put a mark on the middle, and then from that mark, measure po kayo using your protractor ng 90 degrees, exactly 90 degrees, dahil yun po yung angle ng right angle. Now, in creating an acute angle, ganon din po, draw lang po kayo ng horizontal line and then measure yung na-draw ninyo na horizontal line and divide it by 2 and then put a mark. Now, sa mark na yon, using your protractor, create naman kayo or mag-measure kayo ng less than any number less than 90 degrees. So, mas maigi siguro kung 70 or 80 para mas halata na less than 90 degrees siya. And yan, create a line po. And ayun po ang ating acute angle. Less than 90 degree na angle. Okay, sana po ay magawa nyo po siya ng maayos. And pasensya po ulit sa nagawa sa ganitong pangyayari. So, hopefully by next time ay makagawa tayo ng mas maiging demo video para mas madali nyo siyang magaya. Now, by this time, kung tapos nyo na lahat ng mga object na dapat nating gawin, ang gagawin na lang po natin ay i-ink natin using a sign pen or ball pen lahat ng thick lines. Lahat ng object lang po na kailangan nating makita sa ating output. Okay, like for example, the border, yung mga lines sa border, at syempre yung ating mga object na nasa loob ng ating working area. And then, the rest po ay buburahay na po natin ang lahat ng linya na hindi na natin kailangan. And that's it for our video lessons for today. So if you have questions, suggestions, and clarification, just comment down below po. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon para po mas updated kayo sa ating mga incoming video lessons. Thank you and goodbye.